Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Nakatakdang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa mga hukom ng International Criminal Court ngayong gabi. Natuloy nga ba? Matataas na opisyal ng pamahalaan, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema kung legal ba ang ginawang pagdetain kay dating Pangulong Duterte bago arestuhin. Babaeng pulis na hinampas ng cellphone sa noo ng partner ni Duterte na si Hanilet, hindi na magsasampa ng reklamo. Mga eksena nung panahon ng pandemya, inilabas sa bisperas ng ika-5 anibersaryo ng COVID-19 lockdowns. At Coronation Night ng inaabangang Miss Universe Philippines 2025, inanunsyo na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi personal na sumipot si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nakatakdang pagharap niya sana sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sa halip, sa latest livestream ng ICC sa YouTube, dumalo si Duterte via video link at ipinakilala ang sarili sa harap ng 3 hukom. Dito, binerepika ng mga hukom ng ICC ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag din ang kanyang kasong kinakaharap, partikular na ang mga kaso ng crimes against humanity sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasama sa dumalo si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea na personal na hiniling ni Duterte sa ICC bilang kanyang legal counsel sa pre-trial. Base sa Article 61 ng Rome Statute, layunin na makilala ang pagkakilanlan ng nahainan ng arrest warrant at ang kanyang mga karapatan. Nagsalita naman si Medialdea at sinabing ang pagkakaaresto kay Duterte ay purong kidnapping dahil hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na madepensahan ng sarili. Ayon pa kay Medialdea, politika ang punot dulo ng lahat. Nagsimula ang pagdinig bago mag-alas 10 ng gabi oras ng Pilipinas. Wala pa namang malalimang diskusyon na ginawa sa isinagawang pagdinig, partikular na sa paglalatag ng mga ebidensya, argumento, depensa at kumpirmasyon ng charges. Tumagal lang ang pre-trial ng halos kalahating oras. The degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Hindi nakaharap ng personal si Pangulong Duterte at sa halip ay via video link lang sa pre-trial chamber ng ICC na ayon sa mga abogado ng EJK victims ay bahagi sana ng due process. Samantala una na ang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na aarestuhin ang iba pang isinasangkot sa war on drugs ng Duterte administration basta't idaraan ito sa Interpol. May balitang A to Z si Ace Cruz. Humarap sa unang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC alas 2 ng hapon oras sa Netherlands o alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Tinukoy na hukom ang pagkakakilanlan ng nasasakdalan si Duterte at wikang gagamitin sa pagdinig at ipinalam din ang mga kasong nakasampa laban sa kanya. Pati ang mga karapatan ng nasasakdal sa ilalim ng ICC Rome Statute. Crimes against humanity o krimen laban sa sangkatauhan ng kaso ng dating Pangulo, bunsod ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. 3 huwes ang bumubuo sa Chamber 1 na pinangungunahan ni Judges Yulia Motok, Rain Alapini Gansu at Maria Liera. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang tumayong legal counsel ng dating Pangulo makaraan niya itong hilingin sa ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, bahagi ito ng due process para sa dating Pangulo na hindi anya natamasa ng mga biktima ng war on drugs. Pagkakataon anya ito na mapanagot ang dating Pangulo sa patas sa paglilitis. Ayon sa Malacanang, karapatan ng dating Pangulo ang humarap sa isang fair trial. Base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang
dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Nilinaw din ng palasyo na walang nangyaring traiduran sa panig ng administrasyon at mga Duterte. Wala pong jurisdiction ng ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Samantala, inihayag ng Philippine Embassy sa the Netherlands na tumawag sa kanilang detention officer ng ICC para ipalam ang kagustuhan ng dating Pangulo na may makausap na consular officer. Dito sinabi ni Duterte na sumailalim siya sa check-up at nasa maayos na kalagayan. Humiling din siya sa embahada na matulungan siyang mabisita ng kanyang mga abogado at miyembro ng pamilya. Samantala, nakahandang tumugon ang pamahalaan sakaling maglabas ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol laban sa iba pang idinadawit sa war on drugs, gaya umano ni Senador Bato de la Rosa. Basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Sinabi ni de la Rosa na hihingi siya ng proteksyon sa mataas na kapulungan. Naniniwala naman ang senador na isa itong demolition job laban sa kanya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi ang mga Duterte ang problema. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa Facebook Live video mula sa The Hague, Netherlands ngayong gabi. All smiles pa ang bise ilang oras bago ang pagharap ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Tribunal. At muli, tila pinasaringan ni VP Sara ang pamahalaang Marcos Jr. Kasama ni Inday Sara sa The Hague ngayon sina Senators Robin Hood Padilla, gayon din si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na isa sa kakaunting abogadong Pinoy na accredited ng ICC. Ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Ang problema ng bayan, kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Binibigyan lang ng 24 hours ng Korte Suprema ang mga opisyal ng pamahalaan para magpaliwanag kung bakit hindi kailangang mag-issue ng pre-emptory writ of habeas corpus ang kataas-taasang hukuman. Ito ay matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Interpol at nakadetine ngayon sa ICC sa The Hague. Sa payag ng SC, kinoconsolidate nila ang mga petisyon para sa habeas corpus na inihain ni Congressman Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte at Veronica Duterte. Kasama sa mga respondents sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior Secretary John Vic Remulla at Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbiel. Kinumpirma ng Malacanang na ang gobyerno ng Pilipinas ang nagbayad sa pagrerenta ng eroplanong nagdala kay dating Pangulong Duterte mula sa Maynila patungo ng The Hague sa Netherlands. Ayon sa palasyo, bahagi ito ng tulong ng pamahalaan sa Interpol. Pero hindi na idinetalye kung magkano umabot ang gastusin sa naturang chartered flight. Samantala, sa harap naman ng kritisismo sa gobyerno ng mga taga-suporta ni Duterte, naniniwala ang Malacanang na nananatiling tapat kay Pangulong Ferdinand Marcos ang mga tauhan sa gobyerno. Una nang itinanggi ng kapulisan at kasundaluhan ang umano'y pagbibitiw sa pwesto ng security personnel kasunod ng pagkakaaresto kay Duterte. Loyalty check? Wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Sa iba pang balita, arestado ng pulisya ang isa sa mga most wanted sa lalawigan ng Rizal dahil sa kasong motor napping. Nagbigay ng paalala ang pulisya para makaiwas na mabiktima ng mga kawatan. Lalo't umaabot na sa mahigit 400 ang kaso ng nakawan ng motor ngayong taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Timbog sa kamay ng mga operatiba ng PNP sa Antipolo City nitong March 12 ang isang 29 anyos na lalaki na nasa listahan ng most wanted ng lalawigan ng Rizal sa kasong carnapping. Nasa tricycle pa ang suspect nang ihain sa kanya ang arrest warrant pero nakatakas naman ang isa pa niyang kasama. Tinatanggi niya na kasama lang daw siya at di raw niya alam na karna pala yung motor na dala-dala nila. Nagkakandak na tayo ng manhunt operation dito sa isang suspect. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang suspect na si alias Manuel. Hindi pa po alam kung ano eh.
Ano po? Hindi pa po alam, hindi pa po napatunayan. Nandito na yun kaya kailangan mapatunayan na lang na hindi totoo. Sa operasyon naman sa Caloocan City nitong March 11, na-recover ang isang carnap SUV Mitsubishi Montero matapos itong sitahin dahil sa traffic violation. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, talamak ngayon ang nakawan ng sasakyan. Nasa first quarter pa lang po tayo, no? Nakapagtala po tayo ng hindi po baba sa 416 na cases po na mga nakarnap po or yung motor carnap po, motor nap na tinatawag po natin. Nakapagtala naman din po tayo ng 48 cases ng motor vehicle na carnapping. Patuloy ngayon ang pagpapaigting ng pulisya sa mga checkpoint at oplansita. Once ito yung na-chop-chop talaga or mabilis kasi talaga mababaklas. Kaya yun din yung nakikita naming isang factors kung bakit yung bilang pa rin ng ating carnapping sa motor ay medyo bilang natin para dito ay tumataas po talaga. Isa sa mahigpit na binabantayan ay ang lalawigan ng Rizal. May kasamahan sila na taga rito rin mismo, na taga Binangonan, taga Cardona. Ngayon, grupo to, yung buong highway mula Masinag to Tanay, papuntang Quezon. Talaga kung ano yung makita nila sa sakyanan na pwedeng kukunin nila. Ayon sa pulisya, kaya ng mga kawatang ito na puwersahin ang mga disusing mga motorsiklo at kapag automatic na di-remote ay itutulak o bubuhatin ang mga ito. Payo ng mga otoridad, lagyan ng double lock at alarm ang mga motorsiklo at huwag basta-basta pumarada sa hindi ligtas na mga lugar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang illegal na recruitment agency sa Dao, Mabalacat, Pampanga kung saan target ang mga aviation personnel. Ayon sa mga biktima, pinangakuan sila ng work visa pero pinagtrabaho gamit lamang ang tourist visa. Mababa rin ang sahod at walang benepisyo kumpara sa mga dayuhang kasama nila sa trabaho. Natuklasan ng DMW na hindi rehistrado ang kumpanya at may 15 pang Pilipino na na-recruit pero na-stranded sa Estados Unidos. Magsasampa naman ng kasong illegal recruitment at human trafficking ang ahensya laban sa kumpanya. They are being made to work under a tourist visa, underpaid, not given the normal wage with the same skill set. And then, pagtapos na yung 6-month tourist visa, sa pilitang uuwi on their own volition. So, talagang exploitation. Nangunguna na si Senator Bongo sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia. Naungusan niya si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na humahataw sa ranking sa mga nakalipas na survey. Sa resulta, nakakuha ng 58.1% si Go, habang pumangalawa naman si Tulfo na nakakuha ng 56.6%. Uy, good news po para sa ating mga motorista. Magkakaroon muli ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa abiso ng Department of Energy, nasa 10 centavos hanggang 40 centavos ang tansyang bawas sa kada litro ng gasolina. 20 hanggang 60 centavos naman na ang posibleng mabawas sa kada litro ng diesel, habang 30 hanggang 60 sentimos naman ang matitipid sa bawat litro ng kerosene. Paliwanag ng ahensya, bunso dito ng paglago ng US at global economies na nagpapataas ng demand. Dream came true. Pangmalakasan ang collab ni Asia's songbird Regine Velasquez, kaduet ang American singer na si Lauren Allred para sa awiting A Million Dreams. Sa Instagram, proud na finlex ni Lauren na nakaduet niya si Ate Reg. Kwento pa ni Lauren, isang ating very own Regine Velasquez sa kanyang mga iniidolo. At talaga namang hindi siya makapaniwala na nakasama niyang umawit ang songbird sa bagong version ng A Million Dreams. Yan po ang OST ng hit musical film na The Greatest Showman. Million dreams are keeping me alive. Think of what the world could be, a vision of the one I see. Dreams is all that's gonna die. A million dreams. Abangan sa aming pagbabalik, staff member na nasaktan umano ni Hanilet Avancenia sa kasagsagan ng pag-aresto kay ex-President Duterte, hindi na magrereklamo. At mga eksena noong panahon ng pandemya, ginunita sa bisperas ng ika-5 taong anibersaryo ng COVID-19 lockdowns sa Pilipinas.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Handang harapin ni dating PNP Chief Oscar Albayalde ang posibleng pag-aresto ng International Criminal Court sa kanya kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Ito ay matapos ihayag ng ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Albayalde ang posibleng susunod na kasuhan ng crimes against humanity. Aminado naman si Albayalde na ikinalungkot niya ang sinapit ng kanyang dating pinunong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto pagkarating sa bansa nitong Martes. Pero giit ni Albayalde, walaan niyang direktang utos si Duterte na patayin ang mga drug peddlers at sinunod ng kanyang pamunuan ng rule of law sa pagpapatupad ng war on drugs. Hindi na po ito about crimes against humanity na sinasabi. It has become a political issue. And sabi nga nila, collateral damage kami. Hindi lang po kami dito ang collateral damage. The whole Filipino people. Hindi na magsasampa ng kaso ang miyembro ng Special Action Force na umano'y sinaktan sa ulo ng partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Aban Senia. Kinumpirma ito ng Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jean Fajardo at sinabing personal na desisyon ito ng naturang pulis. Habang nasa maayos na kalagayan na anya ang opisyal at babalik sa serbisyo matapos magpagaling. Paparangalan naman ang igagawad sa babaeng pulis bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Magugunitang hinampas umano ni Hanilet ng cellphone sa noo ang babaeng pulis na nagdulot ng malaking bukol sa kasagsagan ng pag-aaresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Personal decision po ng pulis na wag na po magsampa ng kaso at ang reason niya ay kasama yon sa hazard po ng kanyang trabaho kaya okay lang at magpapagaling lang daw siya at back to work na daw po siya. Bibigyan natin siya ng kaukulang commendation dahil dun sa ginawa niyang pagtupad ng kanyang tungkulin po. Umarangkada na nga ngayong gabi ang pre-trial process ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. Pero ano nga ba ang susunod na mangyayari sa legal proceedings ng International Tribunal at posible pa kaya siyang makapagpiyansa? May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Humarap na ngayong March 14 si former President Rodrigo Roa Duterte sa unang proseso ng paglilitis sa International Criminal Court. 3 babaeng hukom mula sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang maglilitis sa dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs na kumitil sa libu-libong buhay ng mga Pilipino. Uupong presiding judge si Julia Antonella Motoc na nagsilbing judge sa European Court Human Rights noong 2013. Kasama niya ang kasalukuyang second vice president ng ICC na si Rain Alapini Ganso na pumirma ng arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin sa kasong illegal deportation of children from Ukraine. Ang panghuli ay si Judge Iera na kalahok sa proseso ng pagbuo ng mismong ICC simula noong 1995 at naging bahagi ng negosasyon sa pagtatag ng Rome Statute. Nahahati sa 3 parte ang legal procedure ng ICC. Una ay ang pre-trial chamber o ang first appearance ni Duterte na susundan ng confirmation of charges hearing kung saan pagdidesisyonan kung may sapat na ebidensya para litisin sa korte ang kaso. Ang hakbang na ito ayon sa international expert ay bigyan ng pagkakataon ng kampo ni Duterte na mag-apply para makapagpiyansa. Ang interim release is parang temporaryong paglaya habang nagkakaroon ng paglilitis sa kanyang kaso, and ito ay pwedeng lagyan ng kondisyon or walang kondisyon. Pangalawa ang trial chamber o pagpipresenta ng mga ebidensya sa akusado na magtatapos sa desisyon ng hukuman. Ang huli ay ang appeals chamber na susuri sakaling iapila ng biktima o ng akusado ang ibinabang verdict at sentensya. He has the right to speedy disposition of his case. And kung pwedeng mag-schedule as early as possible ang kaso, yun din naman ang gagawin ng tribunal. Sa ngayon, nasa kustodiya ng ICC si Duterte kung saan nakahanda ang detention facility na kompleto sa kagamitan tulad na lang ng malambot na kama, telebisyon, sports facilities at iba pa. Kung
mapapatunayang guilty si former President Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court, posible siyang makulong sa loob ng 30 taon. Ito na nga ang kauna-unahang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na isang dating Pangulo ang nililitis sa isang international tribunal. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Mga ka-A to Z, sa paggunita ng ika-5 anibersaryo ng COVID-19 pandemic, balikan natin ang kwento ng pagbangon at inspirasyon ng ilang nagpositibo sa sakit. Narito ang Balitang A to Z COVID-19 Anniversary Special ni Naomi Almohano. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Tunog ng sirena ng mga ambulansya. Mala war zone na eksena sa bawat ospital at nakabibinging katahimikan sa kalsada. Yan ang tila bangungot na dinulot ng binansagan noong new normal nang ipatupad ang total lockdown sa bansa bunsod ng lumalalang COVID-19 pandemic. March 15 nang unang ideklara ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng lockdown sa bansa. Una na riyan sa Metro Manila. Pero sinong mag-aakala na ang hanggang April 14 o halos isang buwan lang sanang pag-iingat laban sa virus, mauuwi sa ilang taong community lockdown, milyong-milyong kaso ng nagpositibo sa COVID-19 at pagkasawi ng mga buhay. Ayon sa datos ng World Health Organization, as of February 23, 2025, pumalo na sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang nagpositibo sa virus mula nang mag-umpisa ito noong 2020. Kabilang dyan ang pamilya Cruz sa General Trias, Cavite. Bagaman pamilya sila ng mga medical worker, hindi rin sila nakaligtas sa COVID-19 noong kasagsagan ng surge nito noong 2021. Unang nagpositibo si Yolanda, chief nurse sa isang government hospital kung saan tingin niya nakuha ang virus, na sinundan ng kanyang panganay na si Dave at inang si Rosario na pinakamalubhang tinamaan ng COVID. Ako as a frontliner, hindi ko naano ng nanay ko. Tapos ako pa yung nasa isip ko na pwede naging cause back. Napakahirap. Napakahirap. Yung makikita mo na gusto mo siyang lapitan, kausapin, alagaan, hindi mo magawa. At dahil naka-quarantine, tanging asawa niyang si Oscar at bunsong anak na si Justin ang nag-alaga sa kanyang nanay kung tawagin. Actually, yung first time na parang feeling ko ako yung padre de pamilya. Mahirap sa akin kasi kailangan ko i-balance yung studies ko saka sa family. Kailangan matatag ka. Hindi mo pwedeng kanina sarili mo. Tignan mo talaga na kakayanin mo. Lalo pang unti-unting gumuho ang kanilang mundo nang kinailangan ng dalhin sa Intensive Care Unit o ICU si Nanay Rosario, kung saan siya tuluyang binawian ng buhay matapos ang 6 na araw. Would you believe nakapitong ospital kami? Ikot kami. Walang tumatanggap. Kasi laging puno. Kahit yung tent lang, nasa ER, wala talaga. Ito na rin ang huling beses na nakita at nakasama nilang humihinga si Nanay Rosario. Pero kahit pa 4 na taon nang nakalilipas nang namayapa ang kanilang nanay, naluluha pa rin ang pamilya Cruz ngayon sa sakit at panghihinayang sa tuwing aalalahanin ang yugtong ito sa kanilang buhay. Sana mas nagprotektahan ko siya. Sana hindi siya nag-end yung life niya. Gawa lang ng COVID. What if hindi kami nagkaroon ng COVID-19 dito? Siguro ibang-iba yung takbo ng mga buhay namin. It will take a long time to accept those things, pero just pray to God and keep moving forward. Ngayon, bago pumasok sa trabaho, tinitingnan ni Yolanda ang litrato ng kanyang ina para humugot ng lakas bilang isang ina at bilang nurse. Pero 5 taong makalipas ang pandemya, nasaan na nga ba ang bansa pagdating sa kalidad ng healthcare system nito? I hope na natuto na ang ating gobyerno na maging mabilis, no, pagdating sa response natin sa mga ganitong emergency health situations, no. So far, nakikita naman natin na nagkakaroon ng magandang surveillance na.
Naniniwala rin si Dr. Limpin na hindi sapat ang natanggap na compensation ng mga frontliner gaya ni Yolanda. Bukod kasi sa pagsuong sa kalabang hindi naman nakikita, sila mismo nawalan ng mahal sa buhay. Enough ba yung compensation? Definitely hindi po. Wala siyang equivalent na amount, no, na pwede mong itapat doon sa serbisyo na binigay ng mga healthcare providers, no. Gayunpaman, sakaling magkaroon muli ng gantong health emergency sa bansa, ayon kay Dr. Limpin, kakayanin at susuong pa rin ang mga healthcare worker. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kumpirmadong nawawala ang isang Filipino seafarer matapos magbanggaan ng isang chemical tanker at container ship sa England ayon sa Department of Migrant Workers. Batay sa ulat ng licensed manning agency, nasa MV Solong ang seafarer nang sumalpok ito sa oil tanker Stena Immaculate sa North Sea noong March 10 bandang alas 10 ng umaga sa UK. Huling nakita ang Pinoy sa bahagi ng barko na nasusunog matapos ang malakas na pagsabog. Samantala, 8 pang Filipino seafarers ang ligtas na na-rescue at kasalukuyang nananatili sa isang hotel sa London habang inaantay ang kanilang repatriation. Iniimbestigahan naman na ng mga otoridad ng UK ang insidente at patuloy na nakikipag-ugnayan ng DMW sa mga pamilya ng apektadong tripulante. Ohana means family. Lilo and Stitch are coming home pero this time sa mga sinehan bilang live action film. Sa official trailer na inilabas ng Disney, makikitang nagdarasal si Lilo na magkaroon ng kaibigan habang dumaraan ang inakala niyang shooting star. Pero space rocket pala ito ni Stitch. Ito na rin ang simula ng kanilang chaotic at kakaibang island adventures. Ang storya ni Lilo and Stitch din ang nagpauso ng katagang Ohana, which means home. Sabihan na ang inyong mga pamilya at kaibigan dahil showing na ito sa Mayo. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Susunod coronation final ng Miss Universe of Philippines 2025, inanunsyo na. At manananggal Barbie doll, tampok na disenyo ng isang toy company. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umami na ang kampo ng South Korean actor na si Kim Soo-hyun sa umano'y pakikipagrelasyon niya sa yumaong aktres na si Kim Se-ron. At ang latest naman na update sa Miss Universe Philippines 2025 para sa inaabangang coronation final. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Naglabas na ng pahayag ang talent agency ng South Korean actor Kim Soo-hyun kasabay ng umaatikabong issue kaugnay sa yumaong aktres na si Kim Se-ron. Ayon sa kanyang talent agency na gold medalist, nagkaroon ng romantic relationship sina Kim Soo-hyun at Kim Se-ron. Ngunit nangyari ito matapos maging legal ang edad ni Se-ron noong 2019. Ngunit mariin din nilang itinanggi na pinilit nila si Kim Se-ron na magbayad umano ng 700 million won o halos kalahating milyong piso para sa mga umano'y nagawang violations noong siya'y artista pa. Inilabas ang pahayag kasabay ang lumalalang mga akusasyon at kontrobersiya tungkol sa pribadong buhay ni Soo-hyun, lalo na't iniuugnay ang aktor sa pagkamatay ni Se-ron. Nagpakamatay si Kim Se-ron nito lamang February 16 na siya namang kaarawan ng dating kasintahang si Kim Soo-hyun. Samantala, save the date Pilipinas! May petsa na ang inaabangang coronation night ng Miss Universe Philippines 2025. Ang exciting na balitang yan, inanunsyo mismo ng MUPH sa kanilang social media page. Gaganapin ang finals night sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa May 2. 69 candidates ang maglalaban-laban para sa titulo na siyang magre-representa sa Pilipinas sa Thailand sa 74th Miss Universe pageant sa Nobyembre. Good luck and more power, gandang Pinay!
Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Anong bihis ang paborito mong gawin sa iyong Barbie doll? Kakaiba ang imahinasyon ng isang toy company kung saan ang disenyo hango sa sinaunang kwento ng mga Pilipino na manananggal. Tinawag ng American toy company na Mattel Creations ang manananggal doll bilang si Marikit. Bukod sa mga pakpak, nade-detach din ang kalahating katawan nito. Kinaaliwan naman ng netizens ang patok at proud Pinoy fictional character na ito. Kakaibang obra. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula mismo sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang pangangampanya sa pagkapangulo noong April 2016, tumugon si Duterte ukol sa kanyang kontrobersyal na pagbibiro ukol sa kasong pangre-rape at pagpatay sa isang Australian missionary. Ayon kay Duterte, wala siyang pakialam at wala siyang pagsisisi. Siya niya ang kapitan ng kanyang buhay at poon ng kanyang tadhana. At kung ito ay kasisira niya, ay siya nawa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!